So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magbibigay ako ng first impressions doon sa upcoming na i-review natin at bagong labas na super affordable smartphone ni Itel, ang Itel S25. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, gagawa na naman ng ingay ang isa sa pinakamalupit na smartphone ng nilabas ni Itel, which is sa Itel S series. So sobrang lupit nung Itel S23 Plus na lumabas last year. Grabe, meron siyang mga mid-range and flagship specifications. Ngayon, ilalabas ngayon yan sa Itel S25 Ultra. Pero order tayo niyan soon. Dito muna tayo focus sa non-Ultra or yung base model na Itel S25. So, quick reminder lang mga ka-J-Vlog na hindi to full review. First impressions to sa mga bagong labas sa smartphone. Gusto ko agad magbigay ng price specs and of course, availability. Ang maganda dito sa Itel S25 is very affordable na lang siya nung nakuha ko siya nung 1111. I think nakakuha ko siya ng 5 plus. Parang 5.7 or 5.6. Pero nakita ko siya ngayon sa presyo sa mismong Itel official store sa Shopee. Itong price niya, Itel S25 almost 6.4 for the 4 gig for the 8 gig 128 gig na storage. Yun nga, nag-order na ako niyan. Ang tagal kasing dumating mga J-Vlog, pero soon unbox, game test and review natin yan, matik na yan. Pero gusto ko na agad magbigay ng first impressions, baka nagde-decide na kayo bumili. And kung interested kayo bumili rin, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang kung interested kayo mag-purchase ng Itel S25 ngayong 2024 or this holiday season. So yun nga, dito pa lang sa base model, jump pack na sa specifications. Paano pa kaya yung ultra model nitong smartphone na to na soon i-review rin natin yan. So focus tayo sa camera niya. So meron siyang main camera na 50 megapixels. Tapos yung front camera niya is 32 megapixels. Kung mapapansin nyo specs-wise, mataas naman yung specs na ma-offer ng camera niya. Kaya soon, stay tuned lang sa ating review. Magpapakita ko ng mga photo samples ng Itel S25. Tapos dito naman tayo sa display ng Itel S25. Meron siya 6.78 inches. And guess what? AMOLED display itong smartphone na to sa 5 plus, 6 plus na presyo. Sobrang good deal itong S25 when it comes sa display. Biruin mo, AMOLED, usually nakikita natin yan sa mga higher entry na merong 8,000 peso price tag. Pero dito, 5 plus ko lang nakuha and naka-AMOLED display na. Hindi lang AMOLED, Full HD Plus, 1080p pa ang resolution nitong smartphone na to with 120Hz refresh rate. So nakakalula ang specs ng Itel S25 sa murang halaga. Kaya matik marami magkaka-interest sa smartphone na to dahil sobrang ganda ng mga specs sa murang halaga lang, di ba mga J-Vlog? Next sa chipset, Unisoc chipset siya, which is okay naman yung chipset niya, Tiger series, Unisoc T620. So mataas naman yan. 2.2 GHz with Mali G57 GPU. Dalawa biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. And of course, sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 18-watt fast charging. So yun, mabilis din naman mag-charge, diba? And mataas din yung kanyang battery capacity. So yun mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Itel S25. Next, gusto ko magbigay ng first impression based sa kanyang specs. And syempre, pag na-unbox din natin yung magbibigay rin ako ng first impression sa actual usage ko or sa first interaction ko doon sa smartphone. So, dito muna specs. Number 1 sa display, tulad ng sinabi ko kanina sa earlier part ng ating video, napakaganda nung display nitong smartphone na to, napaka-solid. AMOLED sa ganyang halaga na 5 plus or 6 plus. So, yun nga, pag bibili nyo to sa mall, usually SRP talaga sila nagbe-base. Kaya asahan nyo, pag bibili nyo to sa mall, ang presyo niya nasa 6 plus. Ganyan yung range niya. Pero, pag bibili nyo nga to sa official store ni Itel sa Shopee, baka makuha nyo to na mas mura. Tulad ako, nakuha ko to ng 1111. 5 plus ko lang nakuha yung Itel S25. Pwede pang mag-offer ng ng SPay later ba yun na 0%. So, maganda kung may SPay later kayo, makuha nyo to ng installment with 0% sa 12/12. Magandang deal na itong Itel S25 para sa inyo. So, tulad na sinabi ko, hindi pa to yung ultra model. Base pa lang to. Pero ang ganda na ng specs agad na mo-offer ng Itel S25. Isang malaking advantage na itong smartphone na to sa mga ibang competitors niya, yung kanyang display dahil pang higher entry level smartphone na. Usually yung mga ibang higher entry pa nga ay wala pang AMOLED display, IPS pa rin. Pero dito sa Itel S25, yan na yung ino-offer nila. AMOLED na. So, sobrang ganda mga J-Vlog. Next is the chipset. Chipset-wise,
yes, kaya yan. Kasi to be honest, hindi ko pa natatry ang T620. Hanggang T615 pa lang yung natatry ko na chipset ng Unisoc. Pero syempre, mas mataas yan sa T615. Kaya expect nyo na kaya mag-handle yan ng mga modern games today, mga J-Vlog, sa high settings. Kaya expect nyo itong Itel S25 ay maganda rin ang performance when it comes sa gaming. Stay tuned lang, dahil game test din natin itong smartphone na to. Next is sa kanyang design. Design-wise, maganda na hindi siyang nag-overhype when it comes sa design. Kasi usually yung mga ibang Transsion na ganito presyo, medyo kamukha yung mga ibang brands, di ba? Pero dito sa Itel S25, maganda. Ano lang siya, vertical lang siya. Pero yun, iba, sinasabi nagre-resemble siya sa S-series ng Samsung kasi vertical. Pero ano lang, parang plain lang naman na vertical shape. Parang normal lang na vertical. I think hindi niya naman minimik yung mismong design ng Samsung S-series. Dahil, yung ibang Transsion, di ba, pag sinulyapan nyo, mukha talagang iPhone. Ito kasi magdadalawang isip ka pa kung anong kamukhang design. Kumbaga, yun yung for me, yun yung impressions ko sa design niya. Maganda naman mga J-Vlog yung design. Very minimalist lang. Pero, tignan natin sa first impression natin kung ano ba yung texture ng back niya, kung meron bang glittery effect, or may mga effect ba, and kung lightweight din. So, stay tuned lang sa ating review. Next is yung kanyang charging rate. Charging rate for me is minimum na talaga is 80 watts. Hindi na ako magreklamo dyan. At least hindi 10 watts, di ba? Hindi ko alam kung ano included na charger. Titingnan natin sa ating unboxing kung 10 watts lang ba yan. So for me, kung 10 watts, accept ko na lang kasi maganda naman yung specs. Pwede naman tayo bumili ng mga fast charging brick na 200, 300 pesos. Ang mahalaga mga J-Vlog, yung mismong unit is napakaganda ng specs. Di ba? Next, sa RAM at ROM. RAM at ROM niya is 8GB 128, which is okay na okay sa ganyang presyo. 8GB is perfect fit na yan sa mga ganyang price range, and even 128GB yan na talaga pinaka-minimum. So, okay na okay yung RAM at ROM niya. Kung gagamitin nyo to for gaming matic, kayang-kaya mag-handle yan ng Itel S25. So yun mga J-Vlog ang ating first impressions ito sa bagong labas sa super budget smartphone ni Itel, ang Itel S25. So sobrang ganda ng specs niya, sobrang excited na ako i-unbox ito. At syempre gusto ko na siya i-game test para makita nyo rin kung maganda ba ang performance ng Itel S25. Again, kung interested kayo mag-purchase nitong smartphone na to, ilalagay ko po yung link niya sa description. I-check nyo na lang po mga J-Vlog, add to cart nyo na baka makuha nyo pa to ng mas mura, lalo na sa 12/12 sale or sa payday sale sa katapusan.